Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Sa pagpirma ni LeBron James ng panibagong kontrata ay binuksan niya nga ang pagkakataon na gumawa ng isang napakatinding history. Sa kasaysayan nga ng NBA ay tanging si LeBron ang player na nanalo ng 3 Finals MVP sa 3 magkakaibang franchise. Kaya nga naging big deal talaga noon ang paglipat ni Kawhi Leonard sa Los Angeles Clippers matapos niyang magkampiyon at manalo ng Finals MVP sa Toronto Raptors dahil nag-aagawan sila o nag-uunahan ni LeBron na makagawa ng record na ito. Ganun pa man ay nagkampiyon nga si LeBron at ang Lakers sa NBA bubble at bigong magkampiyon naman si Kawhi Leonard at sa panahon niya sa Los Angeles Clippers. Ngunit ngayon nga sa paglipat ni LeBron sa Philadelphia 76ers ay may pagkakataon siya na maging ang unang player na manalo ng Finals MVP award sa 4 na magkakaibang franchise. Bagamat napakasarap nito na sa tenga na pakinggan, isa nga ito na napakahirap gawin dahil una sa lahat ay mahirap nga magkampiyon. Si Embiid nga ay sobrang tagal na sa NBA, subalit hanggang ngayon ay hindi pa din ito nakakapaglaro ng kahit isang game man lang sa conference finals. Bukod nga sa kailangan mo ng galing at talento, minsan nga ay kailangan mo na din ng swerte at makaiwas sa mga injuries. At isa pa ay napakatindi din nga na mga kakampi ni LeBron ngayon. Si Jaylen Brown ay isang former Finals MVP winner na nanggaling pa lamang sa kanyang best regular season performance, averaging 28 points, 7 rebounds, and 5 assists per game noong season. Si Tyrese Maxey ay naging all-star level guard na din ngayon at nag-average siya din ito ng 28 points, 4 rebounds, and 7 assists per game last season. Andyan pa din nga ang former league MVP Joel Embiid na minsan nang nag-average sa isang buwan ng 40 points and 18 rebounds per game, bagamat hindi na siya ganito ay kayang-kaya niya pa din nga na gumawa ng 25 points and 15 rebounds sa isang game ngayon kahit na madami ng injury ang tinamo ng kanyang tuhod. Kaya naman solid din talaga ang mga kakampi ngayon na LeBron James at hindi din nga natin alam sa ngayon kung gaano na ba kalaki ang in-improve ng incoming second year player VJ Edgecombe. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay kaya ni LeBron na manalo ng Finals MVP kahit na ganito katindi ang kanyang mga kakampi ngayon? Habang si Jalen Duren naman ay nagmamatigas pa din nga mga kaibigan at hindi pa din ito pumipirma ng kontrata hanggang ngayon. At ito ay sa dahilan na humihingi siya sa Detroit Pistons ng 5 years, $287 million max contract. Ang pinaglalaban nga ni Duren ay 22 years old pa lamang siya. Isa nga siya sa mga biggest piece ng kanilang season kung saan tinulungan niya ang Pistons na maging number 1 seed at manalo na mahigit 60 games. Nagawa na din nga na mag-average ng 22.5 points and 10.5 rebounds per game on 65% shooting sa field. Ganun pa man ay hindi nga kumbinsido dito ang Pistons sa disturbing nito ng first-time All-Star last season Jalen Duren matapos niyang magkalat noong playoffs at mag-average lamang ng 10 points and 8 rebounds per game. Para nga sa Pistons ay hindi nag-show up si Duren sa big moments at sa mga games na talagang may halaga. Kaya naman gusto nilang babaan lamang ang sahod ni Duren sa ngayon. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay deserving si Jalen Duren ng 5 years, $287 million contract?